ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Minsan, hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita. But God is working. Amen. Tahimik po ng Diyos sa maraming pagkakataon. Hindi pa natin naiintindihan, pero kumikilos ng Lord sa paraan na hindi natin alam. Kaya magandang plano sa atin ng Panginoon sa atin individually, sa family natin, at bilang isang iglesia. Napakaganda ng plano ng Panginoon. We just have to trust Him. We just have to believe na may gagawin at gagawin Lord. Amen po. Kaya po tayo pong lahat tayo tumayo. At pasalamatan po natin ang Panginoon dahil hindi siya nagbabago. Siya pa rin yung Diyos nila Moses, nila Abraham, at siya pa rin yung Diyos natin ngayon. Na hindi natin siya pwedeng i-compare sa Highland Valley kasi nag-iisa lang yung Diyos natin. Amen. At totoo at buhay ang Diyos natin pinaglilingkaran. Kaya papurihin po natin ang Panginoon sa umaga na ito. Hallelujah.
Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magubli ang sikat ng araw. Bago magdilim ang buwan at mga bituin. Bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulam. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabumi ang iyong mga ngipin. At bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo na siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng dilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang manising sa himig ng mga ibon o ang mga tunog ng awitin ay tuloy-tuloy ang tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahon, di ka na makalakad, di na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumipin sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang bilang na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at maduduro. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alakok ang ating katawang lupa at ang ating hiningay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Purihin po natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord God. Nihaya sa karanasan. Ikayo ay asya na makalas kirasan. Panginoon, hayag sa iyo, O Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa mo namin sa bawat araw. Hayag sa iyo, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso. Hayag sa iyo lahat ng iniisip ko ng bawat isa po sa amin ng mga nakaraang araw, maging sa araw na ito, O Lord. Lahat ng aming plano, hayag sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, O Lord, ngayong umagang ito. Nabiyayaan mo kami ng karunungan na nagmumula mula sa lyrics, Panginoon, ang mensahe ng bawat awitin. Aming aawitin, O Diyos. Sa tulong ng mga tagapaglingkod mo na worship leading team, Panginoon. Gayon din, Lord, sa lahat, O Diyos, ng mapapakinggan po namin na mensahe mula, O God, sa iyo,
iyo, na padadaluin mo sa iyong tagapagsalita ngayong umaga nito, O Lord. Hayag mo sa amin, O God, ang lahat ng kinakailangan po namin malaman. At buhat sa iyong mga salita, O God, na nakayag ngayong umaga nito doon sa aming scripture reading. Palalahanan mo ang bawat isa sa amin sa mensahe. Doon, Panginoon, na alalahanin ka namin habang may pagkakataon pa. Habang binibigyan mo pa kami ng chance, O Lord, magpatuloy ang aming buhay. Na maranasan ng bawat isa sa amin ang matakot sa iyo at sikapin na sumunod sa iyong dakilang kalooban at layunin mo sa aming mga buhay. Allow, Lord, na yung mga salitang patuloy na mapapakinggan namin sa pamamagitan ng mensahe ng dadalhin mo ngayong umaga. Patuloy, Lord, na maging challenge ito na magdadagdag, Panginoon, ng karunungan na patuloy na isasagawa po namin sa aming mga buhay. Ang dalangin po namin sa pananalamin para sa aming nation, O Lord. Maging doon sa opening, exhortation at pananalamin para sa mga ibabalik po namin inihandog mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat, O Diyos, ay dinadalangin po namin na magbigay ng kaluhuran at kaluwalhatian sa iyong tanging pangalan. Maging, Lord, yung dalangin po namin na gaganapin ng motorcade, O Diyos, in commemoration with the Bible Month, O God. Hayaan mo ng bawat isa po sa amin ay magkaroon ng participation doon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon, ngayong umaga ito. Magpakahayag ka, Lord, ng iyong sarili. Ihayag mo, Panginoon, ang dakilang purpose mo na kung bakit dinala mo kami sa iglesia ito ngayong umaga ito upang mapakinggan ang dakilang mensahe mo sa bawat isa puso. Salamat po, Panginoon. Ang salita mo lamang ang patuloy na mahayag sa aming pong kalagayan. And this is all we pray. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayan, patuloy po natin awitan at pasalamatan ng Lord sa umaga. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord yung malakas na palakpakan? Isa pa po malakas na palakpakan para sa Panginoon. Hallelujah!
glorify your name. Patuloy na ikaw lamang ang sa aming tataas ng tuluan ng Panginoon. Have a Jesus. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos.
patuloy namin maranasan, hindi lamang po sa umaga na ito, but everyday ng buhay namin. Lord, we're asking for your guidance. We're asking, O Diyos, sa iyong pagkilos sa aming buhay. Lord, ikaw lamang, at tanging ikaw lamang, O Diyos, ang aming pagpipikunan, sasampahin at pagpupulungan ng Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin po yung Panginoon. Hallelujah. Ipanalangin po natin ang ating tayo. Maraming salamat po sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin. Nawa po yung bawat isa ay alay po ang buhay po para sa inyo, Panginoon. Panginoon, itinadalangin namin ang aming mga leader, Panginoon. Especially po ang aming Pangulo, ang Vice Presidente, hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Panginoon, maraming nawa po ang mamamayan sa kanilang mga desisyon, Panginoon, at hindi ang kanilang mga pagkasariling po. Panginoon, dalangin din po namin ang bawat isang nilalang dito sa Pilipinas, Panginoon, na patuloy pong sumunod sa batas ng Diyos, Panginoon, sa batas ng tao. Panginoon, dalangin din po namin ang bawat isa po ay magkaroon ng konsensya, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy nawa pong i-direct niyo po yung bansang Pilipinas, Panginoon, sa kaluwalhatian niyo, Panginoon. Nawa po ay patuloy na po mag-spread ang inyong mga salita at may pumawi po sa aming mga bibig. Dalangin po namin, Panginoon, yung na mas na-experience po ng bawat isa ang inyong pagmamahal, Panginoon, at hindi po pera ang habulin, kundi po, Panginoon, ang inyong pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy pong sambahin ka at magkaisa. Ayun lamang po, sa tawang pangalan po na yung anak. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maganda po ba umaga nyo? Every day is a blessing. Amen? At bawat gising daw po blessing. Amen. So, yung pong mga hindi na nagising, syempre, hindi na nakagising ng blessing. Pero tayo po nagising pa. So, nagising po natin yung blessing for this day. Amen. God is good. Napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil tayo po ngayon ay narito. May malinaw na pag-iisip, may malakas na katawan. Tayo po ay malusog ang katawan. Amen po, kaya na tayo nakarating dito. So, nung pong narito ko po si Pastor Anyo, ay ako po yung nai-assign niya na mag-deliver ng message sa last Sunday ng January. So, ano po, pagkasabi po ni Pastor Anyo ay nagsimula na po ako mag-pray. Sabi ko, Lord, ano po yung mensahe na nais niyo po iparating sa amin? And, may answer po kaagad ang Lord. Sabi po niya is giving. Sabi ko, Lord, mahirap yung giving. Kasi po, alam ko po yung kalalagayan sa church namin. May mga struggle po sa giving. At ano po, pero yun po talaga yung na gusto ng Lord na ibigay po na mensahe ngayong araw na ito. At kinasabihan nga po noon, ang nag-speak po rito ay si Pastor Judah. Natatandaan niyo po, si Pastor Judah ang nag-speak dito. Ang topic rin po niya ay giving. Natandaan niyo po? Sabi ko, Lord, bakit giving yung binigay mo sa akin? Tapos, pag-i-speak ni Pastor Judah, giving pa rin yung topic niya. Meron ka po bang gustong iparating sa bawat isa sa amin? At ako po'y naniniwala na tayo po ay nililiglig ng Diyos sa bagay na ito. Giving. So,
So ngayon po umaga, ako po'y susunod lang sa Diyos. Ang topic po natin ay giving. Ano po ba yung giving? Ang giving po is an act of voluntary transfer without receiving any value in return. Baga possession mo to, itatransfer mo, ibibigay mo na wala pong kapalit na pera. So, kasi po kung may kapalit, binili po yun, di po ba? Binayaran. Pero, yung pong giving is naibigay mo ng walang kapalit, walang in any return. Yun po yung giving. So, hindi na po yung possession, ang possession na po ay roon na sa pinagbigyan mo. Tama po ba? Yun po yung giving. Sa Bible po, ang giving is an act of obedience, trust, and worship. So, sa Bible po, ang giving is an act of trust, obedience, unang-una, trust, and worship. Yan. Sino nga po ba ang dapat magbigay? Who will give? Sino po ang dapat magbigay? Sa 2 Corinthians 9:7, ang sabi ko ay, each one. Ang sabi ko sa 2 Corinthians 9:7, bawat isa'y dapat magbigay. So, dapat bawat isa po ay nagbibigay. Lahat po tayo dapat magbigay. We Christians, tayo pong mga mananampalataya ang inuutosan magbigay. Tama po? Kasi kung hindi po mananampalataya, wala po sila alam sa giving. Pwede po nagbibigay sila an act of traditional o kaya po ay yung pong giving, wala pong meaning sa kanila yung giving. So, ang giving po ay para po sa mga nagbabasa ng Bible. Tama po ba? Sino pong nagbabasa ng Bible? Amen. Itaas na po kamay ng nagbabasa ng Bible. Okay. So, alam niyo po na ang pagbibigay ay utos. Amen. Nababasa niyo po ba na ang pagbibigay ay utos? Sa Bible po, ang first tither ay si Abraham. Yan po ay makikita natin sa Genesis 14, 19 to 20. Siya po ay nagbigay ng tithes, ng ikasampung bahagi noong lahat po ng kanyang nakuha, ng pagkaloob po niya. So, ang first tither po sa Bible ay si Abraham. Nagsimula po ang tithing sa Old Testament at hanggang ngayon po ay pinapractice pa rin at naiutos po sa atin. So, bago pa po ang Mosaic Covenant, may tithing na. Kasi bago pa po naibigay ng Diyos kay Moses ang mga commands, covenant, meron na pong tithing na nangyari. Yun nga po yung kay Abraham. Hanggang Hebrews 7:1 po, binanggit po uli ito yung pong pag-iikapo ni Abraham. So, nangangahulugan lang po na ang pag-iikapo ay hindi na-abolish sa kapanahunan ng New Testament. Okay, hanggang ngayon po, meron pa rin pong tithing. Jesus affirmed the continuation of tithing sa Matthew 23, verse 23. So, kung kayo po ay may ballpen, pakinote na lang po yung mga verses. Pwede niyo po itong i-review. What can each give? Ano daw po ang pwedeng ipagkaloob ng bawat isa? Okay, we can time. We can give our time. Oras. Lahat po tayo ay may 24 hours. Amen po. Sa bawat araw, lahat po tayo ay may 24 na oras.
Wala pong makapagsasabi ng, ay marami ka kasing oras kaysa sa akin. Tama po ba yun? Pero may naririnig po kayong gano'n. Marami ka kasing oras kaysa sa akin. Lahat po tayo ay may 24 hours a day. Lahat po tayo ay magkakasinrami ng oras sa bawat araw. Tama po. Ang pagkakaiba lang po natin, pagkakaiba-iba ay paano natin ginugugol ang ating oras. Yan. Sabi nga po ni Pastor Judah, ang yayayain ninyo ay yung mga taong maraming ginagawa. Yung mga busy people. Kasi yun yung nakapaglalaan ng oras. In spite of their busyness, naiyahanap po nila ng oras. Yung pong naipag-aanyayan nyo. Yung pong mga taong walang ginagawa, yayain mo, ayaw. Bakit po? May gagawin ako. Tama ko ba yan? Nakakarinig ka na natin, baby. Yayain mo namin, may gagawin ako. Nakita niyo po? Marami siyang oras na walang ginagawa, pero pag niyaya mo, lalo sa gawain ng Diyos, lalo sa paghayo, may naiisip gawin. So, yun. That we can give our time. Maglaan po tayo ng oras. Maglaan po tayo ng oras para sa Diyos. Amen? Every day po, wake up 1 hour earlier kaysa sa routine po natin na pag-gising para po tayo ay mag-devotion at manalangin. Unahin po natin ang Diyos. Huwag po natin unahin yung pagse-cellphone. Lahat po tayo may cellphone, amen. Pag-isip po natin sa umaga, yun po ba yung una nating hawak? Sino po guilty? Yan. Kasi po, yung pong cellphone, marami pong oras ang nakuubos po rin. Akala nyo lang po, sasanggalin pa kayo nagse-cellphone, hindi nyo po alam na marami na po pala yung oras na nasayang. Tama po o mali? Okay. Lahat po tayo guilty yan. So, time is gold. Kapag Sunday, maglaan ng oras sa pagsamba, sa pagpunta sa church. Sunday po yun. Sunday na nga lang. Maglaan po tayo ng oras. Ilang oras lang naman po pag Sunday para po sa pagpunta sa church. At sana po bawat isa sa atin ay maglaan ng kahit isang oras sa paghahanap, sa pag-church plan po. Be part of our church planting team. Sana po. Naipapanawagan ko po ito sa inyo. Ang ating pong local church goal ngayong 2024 ay at least to plant one church. One church na lang po ang amin pong naikuhin kay Pastor Judah. And to add 24 members dito po sa ating church. Bale, one church by 2024 and 24 by year 2024. Yan po yung ating pong local church goal. Lahat po tayo ay inaanyayahang maging kabahagi ng ating pong local church goal na ito. Ang kailangan lang po natin ay maglaan ng oras. So, may oras po kayo. Lahat po tayo may oras. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng 24 hours. Amen po. Ano pa po pwede natin ibigay? Talents. Yan. Lahat po ng tao may talents. Akala nyo lang po wala kayong talent. Kasi meron po ako narinig na wala naman akong talent. And every person po has a unique
unique talent. Gifts, mga kaloob po from God. Yan. Meron pong talaga pong mga gifted. At ito po ay kaloob ng Espiritu. Mga gifts. Ability. We all have ability o kakayanan. Libo nga po libo ang sinasabi na kakayanan ng bawat isang tao. Lahat po tayo ay may kakayanan. Skills, kasanayan, yung po expertise. Meron po tayo yan. So, marami po tayong ibigay Pwede po ibigay. Yan. At lahat po tayo ay may ganitong katangian sa ating pong sarili. Hindi lang po natin napupulpiti sa sarili natin at hindi rin lang po natin nagagamit. At hindi po napapakinabangan. Yan. Let us give our talents to God. Huwag po natin bunuhin, sayang po Huwag natin sayangin. Use it for the glory of God. Amen. So, ano pa po ang pwede natin ibigay? Pwede po natin ibigay ang ating treasure. Treasure represents material things. Ito po yung tithes, offerings, first fruits, and alms. Yung po tithes, alam niyo naman po siguro ang tithes. Ang tithes po ay ikasampung bahagi ng ating pong natanggap. Tama po. Alam niyo po ba yun? Ikasampung bahagi ng ating pong natanggap. Whether it is from our salary, yung pong ating mga sweldo, o other income po, o kahit po gift or donation na ating pong natanggap, yung pong 10% nito ay ipagkakaloob po natin sa Diyos. Amen po. Halimbawa po, may na-receive po kayong 1,000. Magkano po yung 10% noon? 100 pesos. Okay po? Times po yun. Ikasampung bahagi ng ating pong mga natanggap. Alam niyo po ba, ang tithe ay yung pong 10%, alam naman po natin na lahat na meron tayo, lahat ng ating pong na-receive, yan po ay pag-aari ng Diyos at galing po sa Diyos. Amen po. Naniniwala po ba kayo roon? Minsan po kasi mahirap tanggapin yun at sasabihin po ninyo ay pinaghirapan ko naman ito. Ako nga naghirap nito paano sasabihin na ito ay ang may-ari ay Diyos. Pero po kaya po kayo nagkaroon niyan kasi po bibigay po sa inyo niyan ng Diyos. Kasi kung ayaw po ng Diyos na ibigay sa inyo yan, hindi yan mapupunta sa inyo. So lahat po yan ay galing sa Diyos. At ang hinihingi lang po ng Diyos ay yung pong ikasampung bahagi. Ay yung pong 90% sa inyo na raw po Sa atin na po yung 90%. Yung po lang ang ikasampung bahagi, 10%. 10%. Yun lang po ang hinihingi niya. Mahirap po ba? Kaya po? Yung pong tithing ay required to give that 10%. Okay, ano pa po yung iba, pwede pa po natin ipagkaloob? Yung pong offering. Alam niyo po ba na iba po yung offering kaysa sa tithing? Yung pong offering ay ibibigay nyo after tithing. So, yung natanggap nyo, kinuha nyo yung 10%, yun yung tithes. Pero yung pong offering, aside from tithing, nagbigay pa po kayo. Yun po yung offering. So, ang offering po ay no definite amount. Wala po siyang sinabi na amount. Ang offering po ay kung ano po yung inyong bukas sa loob na ibigay.
So, yung pong offering ay optional. Yan. Pwede ka pong magbigay, pwede ka pong hindi magbigay. So, riyan na po lalabas yung pong generosity. Ang generosity po ay yung pong pagbibigay ng more than you can give. Yun po yung generosity. Magbibigay ka more than you can give. Yun po yung generosity. So, yung po offering ay optional. Voluntary. Yun po. So, naiintindihan niyo po bang pagkakaiba ng tithes and offering? Okay po? Yun. So, hindi po siya isa ha. Magkaiba po yung tithes and offering. Yung pong first fruits, yan po ay once a year lang kung ibigay. So, sa may mga sweldo po, yan po yung 13 month o kaya po yung bonus. Yan. Kasi po may binabanggit po sa Bible na first fruits. So, yan po, yung po first fruits, sa Old Testament, once a year lang po nila yung binibigay. So, sa atin po na kapanahonan, pwede pong iyon ay yung pong ating yung pong mga 13 month or bonuses. Okay po? And yung pong alms, yung pong limos o yung relief, giving to charity, yan po yung ibinibigay sa maghihirap. Yan po yung giving motivated by love or charitable deed. Yan po yung sa mga, halimbawa po ay mga charities, or kaya yung may mga nasunugan, mga nabahaan, o kaya yung naapektuhan ng lindol or ng bagyo. Tayo po ay nagkakaloob. So, yun po yun yung alms. So, magkakaiba po yun ha. Yung pong inyong tithes, huwag po yung ipapasok roon sa alms giving. So, yung pong tithes, kaiba po yun. Naintindihan niyo po ang pagkakaiba ng ating pong mga ipagkakaloob? Okay. Pag-usapan po natin ay ang tithing. Tithing. Ang tithing po ay required giving. Ayon po sa Biblia, required po ba ang tithing o pagbibigay? O sa mga nagbabasa po ng Bible, required po ba ang tithing? Required. So, nabasa po ninyo, required na iuutos, di po ba? Utos na magbigay po tayo ng ikasampung bahagi. Nabasa po ba ninyo yun? Ito po ay nasa Malakay 3:10, di po ba? Sige nga po, basahin po natin ang ating pong Biblia sa Malakias 3:10. Kasi dito po tayo iikot sa ating pong verse na to, Malakias 3:10. So, babasahin ko po, ano po? Ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapu. So, utos po, hindi? Utos. Upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun. Nabasa po ninyo ha. Sabi po rito ay ibigay ninyo. So, utos po sa atin yun. Required po ang tithing. So, where should I give my tithes and offering? Saan raw po natin ibibigay ang ating tithes and offering? Si Brother Copeland po ng Kenneth Copeland Ministries, ang sabi po niya, predominantly the tithe goes into the local church. If you are being fed by a local church, the tithe belongs to local
So kung saan ka raw po kumakain spiritually, roon ka po magbibigay ng iyong tithes and offering. Sa Malakay 3:10, ang sabi rin po, ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aming templo. So, tayo po ay merong pong local church. Dito po tayo kumakain spiritually. So, marapat lang po ng ating pong tithes and offering ay dito po natin dadalhin. Amen po. Malinaw po. Okay. Dapat po natin itong ibigay sa ating church na ating pong ginagaluhan tuwing linggo o yung pong tinatawag nating home church ng buong buo. Yan. Sinabi po yun sa Malakay na buong buo na ibibigay. So, minsan po kasi meron po mga paladesisyon sa pagbibigay po ng tithes. Ito lang ang ibibigay ko sa church. Yung iba, mag-iisip po yan ng mga charity works. Yung iba, magpapakain ako sa mga bata sa sa pantay. Yung ibang amount ng kanyang itatithes, roon niya gagamitin. So, tama po kaya o mali? Hindi po ba? O kaya, may ipapagawa na lang ako sa church. Ipapagawa ko yung mga sira-sira ko na ako. Yan. Yung pong tithes, pagpapagawa naman. So, para kung, kasi, ang sabi ko kasi dito, kung amin pong magbabatayan, dito pong sabi ko sa Malakias 3:10, ang sabi ko dito buong buo na ibigay sa templo. So, aside po from naibigay po natin na tithes, kung gusto po natin ipagawa yung pong bakod ng church, iyon po ay papatak na po roon sa ating pong offering. Yung pong pagkalabas po na pagkabigay po ng ating tithes, may papagawa pa kayo, offering po yun. Yung pong pagbibigay nyo sa mga nasunugan, hindi po dapat yung tithes nyo ang ibibigay nyo roon. Ang pagbibigay po roon, yun po lumalabas roon sa ating pong mga alms, yung pong ating mga donations, yung po yung papatak. Okay po? So, yung pong ating pong mga maling practice, sana po yung ating pong tama. Ang sabi ko kasi sa Malakias, ibigay ng buo ang tithes. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Okay, when should I give my tithes? When? Kailan raw po dapat nating ibigay ang ating tithes and offering? Kailan? As soon as you get paid. As soon as natanggap mo yung pera, ipagkaloob nyo na po yung tithes. So tayo po, di po ba tuwing Sunday lang tayo na pupunta ng ating pong templo, ng ating pong church. So yung pong ating pong natanggap, mas maganda po kung i-set aside nyo na po agad yung pong 10%, itabi nyo po. Ipunin nyo po. At pagdating po ng Sunday, tsaka po natin dalhin at ipagkakaloob. Amen po. Maganda po, hindi? Okay. Kasi po, yung pong pera, pag po inyo pong naitabi sa inyong pong wallet, nakasama sa mga pera yung dapat gastusin, may temptation po riyan. Pwede po natin pong magastos yung pong ating pang-tithes. Kasi po yung gastos, hindi po yan nauubos. Tama po. Laging yung gastos. Kaya ang pinaka-safe po na dapat po natin gawin,
Kung tayo po may natanggap, iset aside na po muna natin yung 10% para po yung 90 lamang ang ating po magagastos. Hindi po natin magagalaw ang 10%. Okay po? Yan. Pag po kasi pagdating sa pera, marami pong temptation yan eh. Marami pong gagawin ng ating pong kaaway para po hindi po natin maibigay yan. Yan. So, set aside yung po ating pong mga tithes. Ginagawa ko po yan, every time po na ako po ay may ma-receive, kinukuha ko na po yung 10%, nilalagay ko po roon sa aking pong bag na pang-church. So, pagdating po dito sa church, tsaka ko pa lang po yan pagsasama-samahin, binilalin, tsaka ko po ipagkakaloob. Yun, para po safe po yung tithes, hindi po nagagastos. Kung gusto po nyo gayahin, pwede naman po yun. Mas maganda nga po. Amen. So, yun po ay testimony ko lang. When will I give my tithes? Before or after expenses? Before or after? Before. Bago po natin gastusin yung 90%, kunin na po muna kaagad natin yung 10%. Before. Iyon din po ay nagpapakita na inuuna po natin ang Diyos. Di po ba? Iseset aside po muna natin yung ating 10%. Nagpapakita po yun na inuuna po muna natin ang Diyos. Higit sa lahat ng bagay. Higit sa ating mga pagkakagastusan pa. So, how should I give my tithes and offering? How? Paano nga po? How should I give my tithes and offering? By giving the 10% of all received money. Yun nga po. Ibibigay natin yung ating 10% po from our income. Give it to your local church or to your home church as soon as possible. Huwag na po natin utangin. Kasi kahit po sa secular, ang utang po may tubo. Kaya, huwag na po natin utangin yung po ating mga itatay sa ipagkakaloob. So, kung ano po yung natanggap niyo this week, on Sunday, ibibigay na po ninyo. Huwag niyo na pong buburuhin pa. Nagpromote po sa pagkakasala pag gano'n. At saka, may gesture po sana ako na hihilingin sa inyo sa paghahandog ng inyong tithes and offering. Kayo po mismo yung pong magdala dito po sa unahan. Kasi offering niyo po yun eh. Paghahandog niyo po yun sa Diyos. Kayo po sana yung magdala dito sa unahan. Huwag niyo pong iutos, o huwag niyo pong ipakilala, o huwag niyo pong ipadala sa bata. Yung pong mismo yung inyong tithes and offering, kayo po mismo ang magdala. Kasi alay niyo po yun eh. Yun po yung gesture ng inyong pong pag-aalay. Okay po? Remember po na lahat po ng ating pong natatanggap ay galing sa Diyos. Tayo po ay mga stewards na o katiwala. Remember din po na ang hinihingi lamang ng Diyos ay 10%, yung pong 90% sa atin po. Kaya, kukunin niyo pa rin po ba yung 10%? Sagot. Ibibigay po o hindi? Okay, but wait. God is God of mercy. On New Testament po, we are saved by grace. Kaya hindi po sa pilitan ang pagbibigay ng tithes. Hindi po sa pilitan. Utos po ito, utos. Pero hindi po ito sa pilitan. Hindi po tayo binuburo ng Diyos na ibigay mo, ibigay mo. Sige, kung hindi mo ibibigay, hindi kita ibigyan ng iba. Parang gano'n, hindi po tayo ginaganyan ng Diyos. Lahat po ay
Kusa. Kusa. Lahat po ay pinapaubaya sa atin ng Diyos. Binibigyan po tayo ng free will ng Diyos. Utos po niya na ibigay, pero nasa sa atin pa rin po yung pagdidesisyon kung ibibigay po natin o hindi. Sa 2 Corinthians 9:7, sabi po, each one of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang nais po ng Diyos, tayo po ay nagbibigay na masaya. Nais po ng Diyos ay yung pong ating pagbibigay ay galing po sa ating puso. Tayo po ay kusang pagbibigay, hindi po tayo napilitan lamang. Ang galing po ng Diyos, amen? Napakabuti po ng Diyos. At kahit po tayo hindi tapat, ang Diyos po ay ano? Tapat pa rin. Ganyan po ang ating Diyos. Giving is based on your conscience. Giving is based on your relationship to God. So, ang pagbibigay po ay based na lang sa relasyon niyo po sa Diyos. Ano ba relasyon mo sa Diyos? Ano ba ang kasama po yan ng relation sa Diyos? Yung roon po natin ibabase ang ating pong pagbibigay. Based on your relationship to God. Okay, why should I give tithes and offering? Okay, bakit daw po? Bakit natin kailangan ibigay ang ating tithes and offering? Number 1, it shows your obedience to God. Ito po ay nagpapakita ng inyong pong pagsunod sa Diyos. Amen. Kaya po tayo nagbibigay kasi gusto po natin sumunod sa utos ng Diyos na tayo po ay magkaloob ng ating pong 10%. Obedience to God. Tithing is a form of worshiping God. Ito po ay uri rin ng pagsamba sa Diyos, yung pong pagkakaloob natin. Ito po ay nagtuturo na lagi nating unahin ang Diyos sa ating pong buhay. Ito rin po ay nagpapakita ng ating pong tiwala sa Diyos, na ipagkakatiwala po natin ang ating pong buhay, ang ating pong mga financial aspects sa Diyos. Basta, ipagkakaloob ko ito. Lord, bahala ka na po sa mga pangangailangan ko. Alam mo naman na itong perang ito ay talagang napakahalaga sa akin. Pero hindi ito akin eh. Ito ay sa iyo. Kaya ipagkakaloob ko, bahala ka na sa akin. Yun po yung pagtitiwala sa Diyos. Amen? Ipagkakatiwala niyo po sa Diyos. Kung ano man yung inyong mga pagkakagastusan at mga kailangan. Pero, yung pong para sa Diyos na ipagkaloob nyo. Sumunod kayo. Sumunod kayo sa utos ng Diyos. No? Ito po ay bakit tayo kailangan magbigay para po masuportahan ang mga pangangailangan ng church. Binanggit rin po yan sa Malakay 3:10. Para po matugunan ang mga pangangailangan sa aking templo. Marami po tayong mga pinagkakagastusan sa church, mga kapatid. Kung hindi po nyo alam, tayo po ay may binabayarang kuryente. Hindi po yan libre sa Mirago. Binabayaran po natin yan. May binabayaran po tayong tubig. Pag po tayo nag-CR, mayroon pong tubig, di po ba? Binabayaran rin po natin yan monthly. Tayo po ay mayroon pong mga speakers na nagsasalita nito. May mga lagkit po yun. At mayroon po tayong mga marami pa po yung pong ating mga cleaning materials. Siyempre po, hindi naman natin yung hinihingi. Yung po yung ating
ating pong church ay napakalinis. Amen! Oh, palakpakan po natin yung pong ating mga tagalinis ng ating pong church. Yung po yung ministry nila. At marami pa po tayong pinagkakagastusan. So, yun po ay nakakasupport sa ating po mga pangangailangan ng church. At bukod pa po roon, may mga pagawain po tayo, di po ba? Tayo po ay may pinagawa na CR for our convenience. Tapos po, ang ating pong sound system, kung mapapansin niyo po ay hindi po maganda kasi po sira po ang ating amplifier. Sira na po ang ating mga speakers. At yan po yung pong pinag-iipunan po ng pera. So kung kayo po ay may burden na makapagbigay po para po sa pagbili po ng bagong amplifiers and speakers, matutuwa po ang Diyos. Amen. Ang sabi po rito sa Malakay 3:10, subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masagalang pagpapala. Hindi ko padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't manumunga ng sagana ang inyong mga uwasan. Ang pagbibigay po ay isang investment where you can get a return. So, nagbigay po kayo, hindi lang po yung basta na baliwala. Yung po yung investment nyo sa Diyos. Na meron po yung papalit. Meron po yung ROI, Return of Investment. So, hindi po nasasayang. Kung kayo po ay meron po ng mga blue light, sunlight, para po ganun yun. Nagbigay kayo pero hindi insured na kayo, tapos meron pa po yung return of investment. After mga ilang years yung po inyong kontrata, may ma-receive na po kayo. Mababalik po yung inyong pong mga nai-invest. Ganun po yun. Eh sa Diyos, hindi nga lang po ganun eh. Hindi na kagaya ng policy ng mga pro-life. Sa Diyos po, nagkaloob kayo. Makita nyo, mamaya lang, yan nakaagad yung ROI. Di po ba? Naibigay na kaagad. Naalala ko lang po noong Sunday. Medyo naipon ko talaga yung pong pang-text ko noong Sunday. So, medyo malaki-laki po yun. Tapos, binibilang ko po. Tapos, sabi ko, ito'y para sa Diyos, malaki. Pero po alam niyo po, nagbibilang pa po ako. Dumating po si Jen. Sabi niya, Mami, bayad sa baboy. Alam niyo po kung magkano yun? 24,000. More than ako kung sa ibibigay ko. Di po ba? Ganun po mabuti ang Diyos. Basta lang po tayo po'y magtiwala sa Diyos. Tayo po'y sumunod sa Diyos. Amen! Mga kapatid, tayo po'y nililiglig ng Diyos sa bagay na ito. Ito po ay gusto po niya tayong managana. Gusto po ng Diyos na buhay na kaaya-aya, masagana, masaya para po sa ating lahat. Kaya po tayo nililiglig ng Diyos sa bagay na ito. Hindi po ako matatakot na ito po ihayag sa inyo dahil nais ko po tayong lahat ay pagpalaan ng Diyos. Amen! God is good. Napakabuti po ng Diyos. Lahat po ng kanyang pangako ay totoo. Ang sabi po niya dito, hindi ko padadalhan ng salot. Ang naiisip niyo po ba salot? Yung kagaya sa panahon ni Moses, yung kung may mga bana, ganyan, marami pong klase ang salot sa panahon ngayon. Isa na po ay ang sakit, di po ba? Ang rami po ngayon sakit. Kind of salot po yan. So, ang sabi po rito pangako niya, hindi ko padadalhan ng salot. Tayo po'y aanin ng sagana para po tayo makapagbigay rin ng sagana. Ibe-bless niya po ang ating po mga trabaho at pinagkakakitaan. Yan po yung pangako ng Diyos. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong matakot
What if kung sinubo ko, naibigay ko, ito lang ang aking pera, naibagtalog ko nung Sunday. Pero yan, kinulang ako. Hindi po na nasusukat ang Diyos. May ginagawa po ang Diyos sa buhay natin na hindi po natin alam. Di po ba, God is God of miracles, God is God of surprises. Makikita niyo na lang po at mararanasan na ang Diyos po ay gumagawa sa buhay ninyo. Minsan hindi lang po natin nanonotice, hindi lang po natin ina-appreciate ang mga ginagawa po ng Diyos sa buhay natin. Nakatuon po kasi tayo sa mga pagkakagastusan, nakatuon tayo sa mga pangangailangan natin, pero kung hindi po natin nakikita, na-appreciate yung pong ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay, araw-araw po niya tayong binibless. Amen. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Siya po'y tapat sa kanyang mga pangako. Hindi po nababago yung kanyang pong mga pangako. Pangako po niya noong pa sa Old Testament hanggang ngayon po sa ating pong kapanahunan, totoo pa rin po yung pong kanyang mga pangako. Hindi po niya yung binabaliwala. God is good. Amen. Isa nga pong palakpak para sa ating Diyos. Lord to God. Hallelujah. Mararanasan po natin ang kasaganaan. Kasi yan po naman yung pangako niya eh. Mararanasan po natin yung kasaganaan at yan po yung gustong mangyari talaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kailangan lang po natin humakbang. Kailangan lamang po natin simulan. Kailangan lang po natin magtiwala at sumunod sa Diyos. Amen. God is good. And what happened when we don't time? Ano raw po naman ang mangyayari kung hindi tayo magkakaloob? Madali lang po yan. Kabaligtaran po ng mga sinabi ko ang mangyayari. Kung hindi po tayo magta-tithes and offering, dinadaya po natin ang Diyos. Tama po, mali? Sinabi rin po yan sa Malakay 3:8. Dinadaya ninyo ako sa anumang paraan sa inyong mga ikapo. Hindi ninyo pinagkakaloob. So, kung hindi po tayo nagbibigay ng ating pong tithes and offering, niraraya po natin ang Diyos. Tama po ba yun? Nalayain natin ang Diyos. Diyos po mismo ang nagtanong, tama po bang dayain tayo? Tama bang dayain ninyo ako? Huwag po natin dayain ang Diyos. Hindi ka sumusunod sa Diyos kapag hindi ka nagtatides. Kasi utos niya yan eh. Hindi ka nagtatides. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Hindi mo inuuna ang Diyos. No? Kasi di po ba, kailangan nga natin ibigay muna eh, bago tayo gumastos. So, hindi natin inuuna ang Diyos. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kung hindi ka nagbibigay, bakit? Anong dahilan mo? Ang rami ko kasi pagkakagastusan, ang rami kong kailangan. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Hindi mo na ipagkakatiwala na kayang ibigay sa iyo ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Hindi matutugunan ang mga pangangailangan sa church. So kung hindi po tayo nagbibigay, ano po? Mananagutan tayong kuryente. Mananagutan tayong tubig. Pag nanagutan tayo ng kuryente, wala tayong sound system. Hindi tayo magkakaintindihan. Hindi magiging maayos ang ating pagsamba. Tama po. Wala nang ibibili si Ate Tracy ng tampo, hindi makapagwawalis. Marami pong dahilan kung
kailangan po tayong mag-alay po, magbigay ng ating pong tithes and offering. Isa pa po ay yung pong yung pong ating pong pagtatanim ng iglesia. Hindi po matutugunan ang ating pong church planting kung hindi po tayo magkakaloob. Kasi po ay ang nagpo-provide po ang church ng mga transportation allowances, yun nga lang po, tayo nagkakaloob ng church sa ngayon, yung pong mga transportation allowances ng ating pong mga church planter at mga humahayo. So, kailangan po tayo humayo, kailangan po natin ang budget para po sa mga humahayo. Kaya kailangan po natin magbigay. Amen. Hindi ka pagpapalain espiritual at material. Hindi mo mararanasan ang masaganang pagpapala ng Diyos na Kanya pong ipinangako. Iyon po yung mga dahilan. Pag hindi po tayo nagkaloob, yan po yung mangyayari. So, tayo po'y binigyan ng Diyos ng freebie ng ating pong kusang loob na gagawin. Alin po ang inyong pipiliin? Pero ako po at sa aming pamilya, pipiliin ko po na magkaloob, idalhin po ang tithes and offering sa ating pong iglesia. Yan po ay matagal ko ng pre-practice sa akin po. Bata pa mga anak ko, hanggang ngayon po, yan po ay nakalakihan na ng mga anak ko at ginagawa na rin po ng mga anak ko ang pagkakaloob po ng tithes and offering. Nakita po nila sa aming pong pamumuhay na kahit po kami noon ay hirap sa pera, basta po ipagkakaloob ang para sa Diyos, ibibigay ang para sa Diyos. Naranasan rin po nila ang masaganang pagpapala ng Diyos na hanggang ngayon po, hindi po nauubos, hindi po tumitigil ang pagpapala ng Diyos. Amen. God is good. Napakabuti po ng Diyos. At kung gusto niyo po ng masaganang ani, magtanim po kayo ng marami. At kailangan po sa ating pagbawat pagbibigay, tayo po ay may nakangiting labi, may nakangiting puso, dahil yun po yung tinitingnan sa atin ng Diyos. Yung pong pagbibigay na masaya, hindi po napipilitan lamang. Amen! God is good. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen! God is good. Napakabuti mo po, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka ang ating Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah! Lord, salamat po sa iyong mga salita, O God. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng iyong pong mga utos, O Diyos. May nais ka pong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. At iyong po, Panginoon, ay yung gusto mo'y kami managana. Gusto mo'y kami ay maging masaya, Panginoon. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa, sa amin pong lahat, O God, yung pong aming puso na nakarinig ng iyong pong mga mensahe ngayong umagang ito, Panginoon. Ito po'y amin pong maisagawa, O Lord. Hindi po lang basta namin narinig, kundi ito po'y aming isabuhay, Panginoon. Dahil yan po yung gusto mo para sa amin, O God. Ang nais mo sa amin, kami po ay sumagana sa lahat ng bagay, Panginoon. At kami ay mabuhay, mamuhay, na kasama ka, na masagana at masaya, Panginoon. Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat. At nawa, Panginoon, ito po'y amin pong nasimulan. Ang amin pong seed of faith, Panginoon. Magtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Magtitiwala po kami sa iyo, mga salita, O God. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat po sa iyo, mga pangako, O Diyos. Salamat. Ito po'y amin pong ikiklaim, Panginoon, ang iyong mga pangako. Salamat po sa iyo, O God. Salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
una po tayo sa pagbibigay. Sa kakatapos lang po ng mensahe, malinaw naman po sa akin na hindi po sa isang ano lang po, parang isa siyang requirement sa pagiging Kristiyano ang magbibigay ng tithes and pagiging generous Christian naman ang pinapakita pag bibigay natin ng offering. So, sa mga ninuno kanina na importante din po na meron po tayong kagalakan or cheerful heart sa pagbibigay. Hindi yung parang ang bigat-bigat ng puso natin na bibigay natin to. Pero pagkatiwala natin sa Lord na kahit mabigat, parang mahirap siyang i-release sa wallet kasi parang may kailangan to. Hindi. Kasi parang ito yung ano ni Lord na ibigay mo lang to 10%, 90% sa atin, di ba? Pero alam namin lahat na galing yun sa Lord. Pero 10% lang na ibibigay natin sa Lord. Pero ang kapalit naman nun ay sobra-sobrang biyaya na 60 at idlig na alam mo na kahit minsan na pagbibigay niya na sobra sa pangailangan natin. Ganun yung bumabalik kapag yung pagbibigay natin ng ikapu natin ay tapat sa Lord. So, pwede na po tayo magbigay. Pag-pray po natin yung mga tithes and offering natin. Lord God, maraming salamat po. Maraming salamat sa puso na handang magbigay sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord, na patuloy niyo pong binibigyan ang bawat isa ng mga blessing, Panginoon, na binibigay sa lahat ng family na nandito, Lord God. Patuloy niyo po na hindi po pinagkukulang ang lahat ng mga anak niyo, Lord God. Thank you po na binigyan niyo po kami ng cheerful heart para magbigay sa iyo, Lord. Lord, gamitin niyo po ang lahat po ng ikaw po namin at mga offering namin, Lord, sa mga gawain niyo. Nawa po ay marami pa kami maging mga projects, Lord, dito sa church natin, Lord, na mga members natin, Lord, mga members dito sa church magbibigay, mag-willing, mag-donate ng pangangailangan natin, Lord, dito. Alam ko po na may mga pangilusin tayo, Lord, ng mga tao para mag-provide po lahat ng pangangailangan ng church. Thank you, Lord, sa lahat sa help po ng bawat isa na patuloy na pong binibigay sa amin, Lord, para po patuloy po namin ma-overcome ang araw-araw namin. Ito po ang aming panalangin, Lord, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa mga paalala, yung pong ating church planting ay dalawa na po ulit. Yung pong Regina Village at saka po yung Sitio Paranan. So, masigit po na nangangailangan po ng kamanggagawa ang dalawang church planting project po natin dito. Pwede po ninyong kontakin si Ate SP, si Pastora SP po, regarding po Regina Village, at si Ate Wilma po regarding po Sitio Paranan. Kung ano po yung mga schedule na kinakailangan mag-comply po tayo para magkaroon po ng realization yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin bilang pagtugon natin ng mga mananampalataya. Paalala po, palagi po may prayer meeting every Tuesday and every Friday sa ganap po ng alas 4 hanggang alas 6 po ng gabi. Okay, kung kayo po ay hinahanap po ninyo
na maging kabahagi doon, pero hindi po kayo makaalis sa inyong tahanan, pwede po niyong i-contact si Ate Presi regarding po doon sa mga prayer assignment na kinakailangan pong ipanalangin na kahit po magkakaroon din po ng realization na kabahagi po kayo ng gawain nito kung kayo po ay naroon sa inyong mga sariling tahanan. Mamaya po ay gaganapin po yung Bible Month celebration. Okay, at ang ating pong motorcade parade po ito. Pag sinabing motorcade parade, kasama po ang lahat ng sasakyan. Pwede po yung mga sarili niyong sasakyan, motorsiklo o tricycle. Sa ganap po ng alas 4, magkikita-kita po ang lahat ng mga Christian. Doon po, ang mga mananampalataya doon po sa may boundary po ng boundary ng Teresa at Morong po. Doon po sa may istasyon, restaurant ba o yung isang restaurant. Basta doon po sa may Arco. Doon daw po tayo mag-uumpisa ng gawain. Patungo po ito sa Town Plaza. Sa ganap po ng alas 4, sa ganap naman po na alas 6, uumpisa na po yung programa. So maging kabahagi po tayo ng ating pong gawain na ito. Amen? Okay. Pwede na po natin type ito ngayon at tawagin po natin si Pastora Chi para po sa huling panalangin and benediction. Sige po tayo magdadagdagan. Aming Diyos, kami po ay tunay na nagagalak sa lisensya na yung Banal na Espiritu sa aming kalimitan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagdala mo sa amin sa umagang ito na maranasan ang biyaya mo, maranasan, O Diyos, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalimitan. Tunay, O Diyos, na sa bawat salita mo, Panginoon, ay may kalakit na kapangyarihan, Panginoon. Kaya, wala kami ibang masasabi kundi ang salitang salamat dahil alam namin na hindi ka tatapos sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy kami papakahayan, patuloy mo kami binabago dahil hindi mong kilala ang bawat isa sa amin sa larangan ng pagbibigay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, O Diyos. Dahil kailanman, Panginoon, di ka naging tapat sa amin, Panginoon. Di ka nagkulang. Kailanman lagi kang tapat sa amin, O Diyos. Kami ang hindi nagiging tapat sa iyo, Panginoon. Kung kaya, Panginoong Jesus, sa umagang ito, hinihiling namin sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu. Tulungan mo kami na patuloy namin magampanan ang aming tungkulin sa iyong gawain, sa iyong ugasan. Tulungan mo kami na maging totoo kami sa iyong harapan at hindi pakitang tao, O Diyos, ang aming mga ginagawa. Dahil alam namin, O God, ang lahat ng aming ginagawa dito sa lupa ay aming ipagsusulit sa iyong harapan, O Diyos. Kaya, Panginoon, tanging ikaw lang, O God, ang makapagbabago ng aming mga buhay. Tanging ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng tunay na paglilingkod sa iyo, O Diyos. Dahil kailanman, Panginoon, sa bawat araw, binibigay mo sa amin ang sariwang hangin, binibigay mo sa amin ang kalakasan ng aming mga lupang katawan. Binibigay mo sa amin, O Diyos, ang lahat ng aming pangangailangan para sa aming pisikal na pangatawan. Lord God, sapat na, Panginoon. Sapat na ang mga salitang salamat, O Diyos. Dahil kinikilala namin na ikaw ay Diyos na tapat mula noon hanggang ngayon, Panginoon Jesus. Kaya sa umagang ito, nandito po ang bawat isa sa amin. Nangangako, O Diyos, sa tulong at biyaya mo, Panginoon, na nawa
maging tapat kami sa iyo at sa aming iglesia. Maraming salamat, O God. Salamat sa iyong mga salita na aming rinig sa umagang ito. Maraming salamat sa mga na O Diyos na patuloy na naarinig ng iyong mga salita, O God. At salamat sa mga puso na laging bukas sa iyong mga salita. Nawa, tuloy mo ito at maging daan ito ng aming pagbabago, O Diyos. Kung kaya, Panginoon, tanggapin mo, O Diyos, ang aming taus-pusong pasasalamat dahil alam namin ikaw ang Panginoong Jesus na siyang nangungusap sa aming buhay. Kung kaya, sa umagang ito, tanggapin ng bawat isa ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman ang bawat isa ay magsalita ng Amen.